Good morning po. Andito tayo sa Caloocan, Valenzuela at dadalhin natin sa may Bossing? Dulce. Or bill? Yes po. Saan ba Restaurant. pwede yung mga gamit ko? Sa likod na lang, no? Ano ba ang mga gamit ko? Mga ano lang naman, gitara, stand lang, gano'n. When it comes po dun sa pagbibigay ng ayuda para po sa mga nangangailangan, dito Ano lang sa space. Baka alcohol, ano ba yun? Alcohol? Oo. Walang kagamit-gamit yung ano eh. Mapatugtog sa akin. Pala ng... Ay, saan ba? Pwede naman kayo dyan. Sige. Sige. Okay. Dito. Okay lang? Oo. Okay. Ayun. Hoy. Ako. Seatbelt lang muna. head towards San Diego. Ah! Umulan? Ano ba? Tama ba dyan? O dito? Dito tayo, maniobra ka. Walang lagos dyan. Layo ikutan mo. Doon sa pinanggalingan mo, doon labas mo. Binabaha ba dito sa inyo? Dito, medyo critical place kasi mababa yung mga kabahayan din dito. Pero usually hindi naman lahat, nung nakaraan, hindi naman natinag do yung sa amin yung katulad nun. Halos malapit nang sumampa sa kalsada. Pero ang tubig dito, hindi nanggagaling sa mismong lubog dito, paangat ng kalsada. Pag lumubog ang kalsada dito, ang Malanday lubog na. Bumabagsak na talaga ang tubig. Pag nag-umpisa ng bahain itong kalsada na to, ang tubig manggagaling doon sa kalsada, diyan sa Malanday manggagaling lahat ng tubig. Ibig sabihin nun, Malalim na talaga. talagang umaano na. Yung Karina, ganun nangyari sa amin. Di naman kami na kung ulan lang. Pero nakabinbin na yung nasa isang baitang na, yung huling baitang, pagka tinaasan yon, lubog na. Pasok na bahay. Puta, nagulat ako. Nandiyan ako sa labas. Yung tubig gagaling sa kalsadang ganyan. Parang flash flood. Yun na, ang bilis. Dire-diretso na yun. Yung kakalsadahan namin doon nagkaroon. So ngayon, galing na sa kalsada ang tubig, bumababa sa amin. Ang bilis. Ayun na. Umabot ang tubig hanggang sa kalsada, hanggang tuhod. Halos kalahat dito sa hita. Tapos sa loob ng bahay hanggang dito. Kasi halos kami sa kalsada eh. Yung flooring namin halos pantay sa kalsada talaga. Kaya kinakabahan ako diyan pagka masyado na ako na trauma. Ang problema kasi wala kaming itaas eh. Yun nga ang problema nga, no? Pagka walang itaas ang bahay. Kakabahan ka Totoo. nga talaga din. Sa atin talaga ang pinakaunang solusyon, dapat may itaas ang bahay. Oo. Kasi kahit anong gawin mo, wala talaga eh. Pero kung gusto mo nang hindi ka makakaranas ng baha, dito ko sa Caloocan kumuha ng lupa. Quezon City.
bandang ano yan, doon sa tinitirahan ko din, bandang Project 8, mataas doon. Oh, yun, mataas yun. Oo. Project 8. Oo. Pero ito talaga yung sa ano, hindi matitinag yun. Yung dito sa may Grace Park, sa may bandang 11th Avenue. 11th Avenue dulo ng 11th Avenue. Yung Bonifacio na yun. Yung palagos ng Balintawak, Binahan nakaraan mataas yan, ah. yun. Alin? Yan yung Bonifacio na yun. Hindi babahain yun. Binahan nung nakaraan na. Ang baha nun, yung Sa tubig na kalsada. bumababa. Oo. Yun lang ang baha nun. Yung galing sa ulan Ngayon, talaga. pagka naglubay ang ulan yan, Oo. dire-diretso yung bumababa yun, mawawala rin ng tubig. Ibig lang sabihin, hindi talaga nakakayanan lang ng kanal, ano, kaya bumabaha na. Pero Pagpapasa sa kanal, totoo wala lang, na. sa ngayon, minsan ano na rin eh. Kaya lang, iyon talaga, yun. Yung problema nung baha na yun doon, ano lang yun, yun nga, yung drainage. Mm. Yun ang problema dyan. Pag yung drainage, tapos tuloy-tuloy yung ulan, tuloy-tuloy din ang laki ng tubig sa ganung lugar. Nagkanta para na kasi yung drainage. Dahil sa atin din yun kasi. Paano nga kasi? pagsatapon ng Dahil basura. mataas ang lugar, hindi napapansin ng tao, tapon lang ng tapon. Oo. Akala nila, safe dito, ganon. Walang pake. Hindi nila alam. Yung tinatapunan nila, nababarahan na nila. Yun yung susi para di sila bahain. Kaya nga, di ba, yung mga ganyan yung nagiging problema. Yung ibang, anong tawag dito, nasa mga matataas na lugar, usually flash flood ang nangyayari sa kanila. Mm. Gano'n naman sa mga matataas na lugar, flash flood ang mangyayari Kasi rapid water flow yun Dahil nga, mataas nga yung lugar Oo. Galing bundok ang tubig. Ito mo nga sa Rizal. Isipin mo yung Rizal mataas na lugar yan, Yung- pero bakit nilulubog? Saka ang medyo nakakatakot pagka nasa ano ka naman, paanan ka na naman ng bundok, yung landslide na. Oo. Kahit naman nasa Mas gusto ko pang bahain kasi sa landslide. Kahit naman natabunan ka dyan. kahit naman nasa bundok ka mismo Oo. Delikado yung landslide. Hindi ka nga matatabunan ng landslide. Ikaw naman yung landslide. Oo nga. Yan na. In 200 meters, turn right toward F. Valenzuela. Ay, nako. Dali kaya may approach dito sa ano na to. Turn right Sabihin, toward F. Valenzuela, then turn left onto F. Valenzuela. hindi pala namamaneuver yung ni InDrive. Na-change ng ano. Hindi Hindi namamaneuver. katulad kaya na kay Grab. Change location. Tama dito nga. Palabas lang din to ng Arco sa may Navarrete. Lapit nga lang. Ay, sarado Sarado dyan sa tinuturuan niya. Sarado ba? Ay, ito lang. Wala, akala ko sarado Tangina kasing Maynilad to Ito sa totoo lang, ito mga nakakadisgrasya dito Continue on F. Valenzuela for 800 meters. Ang tagal pa pag nagagawa Aayusin ang sila, no? babakbakin ng kalsada. Itataas mo kalsada, babakbakin na naman ang kalsada. Dapat Tapos, sana sila muna, no? Bago ayusin yung ang kalsada. itatabo nila minsan yung pinagtibagan nila, minsan kinukuha nila. Ipapalit nila buhanging itim na ano. Ano na, Ang lambot-lambot nun. yung S1. Dapat kung ano ang dali ng tambak, yan, yun din ang iano mo. Ayan, kita mo na. Yung gilid ng kalsada, nagiging perwisyo. Dahil sa ginagawa nilang ganyan. Lubog-lubog. Ang ano talaga dyan, city Ang engineer's office. Ang ano nga, hindi ba pwedeng bago itaas, siyempre itataas yan, di ba? Matagal na proseso yan, so mahahayag na yan, o itataas ang kalsada, hindi ba pwedeng, hindi ba pwedeng
gawin muna nila, itaas na nila bago ano, 'di ba? Gawin muna, no? Oo. Kaya lang sasabihin, ganun din mas matindi ang magiging dulot ng traffic. Sabagay, okay na yan. Kaysa naman sa matulad tayo sa ibang lugar na talagang walang supply ng tubig, at least sa atin maganda yung supply. Inaayos talaga din nila yung servisyo nila. Di ba sa iba wala? Pangit ng nagkakasuhan pa nga sila. Manila sa Maynila maganda naman din yung servisyo. Diyan may bagyo na naman. Oh, ba't kanya tumatae? Itong weekend na to. Bilis. Ito mukhang nilubog din dito, mukhang kailan lang natuyo eh. Oh. Oh, basa-basa yung ano eh. Oo. May lumot-lumot eh. Sana ano lang yan, hindi na ganun ka ano. Palayo yung dalawa eh. In 200 meters, turn right onto Lilac Sikip Street. pala dyan. Isang ano lang. Hindi pwede magsalot mo. Palayo. Turn right onto Lilac Street. Then your destination will be on the right. Saan ba yun? Baka iba na. Yan, Siguro. susunod na kanto. Yan na, yung kanto na yan. Ito. Patras ko na lang para hindi ako mahirapan. Lolo Pidols. Saan kaya? Saan kaya yung mismong venue ng birthday? Naku po, maambon ba? Hindi naman. Saglit ha, tatanong ko lang ha. Kung saan yung ano. Tomorrow, sabi nyo, maaraw yan, no? As far as Metro Manila is concerned, Benison at saka Linggo, ang at least aasahan natin, no? Magandang panahon para doon sa mga nagbabalak kasi long weekend ngayon, Benison eh. Yes, we're expecting po today, tomorrow, and possibly early Saturday. Yan yung mga times po na mas maaraw naman. Early Sunday, you mean? Early Sunday, you mean? Sunday po kasi medyo mapalit na maulan na. Okay, so not the entire long weekend. Okay, tapos ang sinabi mo sa Lunes, yung Southern Luzon ay posible marami pero meron pa rin tulog na habagat, no? Na pwedeng magtulog din para mga pagulan din sa NCR. Yun na po, yung sa Western Luzon, hindi lang po ito southern part. Pagkabit po ng Lunes hanggang Wednesday and Thursday, may mga pagulan pa rin po na magbabalik dahil po sa habagat. So, ang projection ba natin, let's say, katulad dito si Nene, sabi mo lumayo na, nasa Pamanes na, di ba? Malayo na siya, hindi na siya makakapag-graduate. Okay na ba?
Your destination is on the right. Nakikinig sa atin, we have to enjoy the weekend. Very soon, is this something we can assure na? Ama? Sa Manila, resident. Maikling panahon lang, pero I mean, magagamit po natin ito para at least makapag-isman lang, bakasyon, maglabas, especially po na matagal tayo dito. Okay. Ayan po. Ay, wala. Maraming salamat sa update. Very soon, thank you. Thank you. Okay, Ernest Pareha, siya ho ang Pag-asa Weather Forecaster. Okay, ay pasok na natin ang report ng ating kasama, isang barangay na lang sa Quezon City ang may mga evacuees. Yan ang update. Balik ang kumpirmado. Sigurado mo lang kay Nico. Pag-safe Nico. Dani, sa aming barangay, bagong silangan na lamang sa Quezon City ang may residente na nanili sa evacuation center batayan sa monitoring ng lokal na pamahalaan. Alis na alis na pamilya pa ang nasa bagong silangan evacuation center o kapamilyan ng 211 na mga Ay, yan. So, Samantala, pinuntahan rin may drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pagsamantala po. noong Lunes at hanggang Martes at umupa na rin ang tubig sa mga lugar na ito. Kung saan nagsagawa ng declogging at clearing operation ang mga tauhan ng engineering department at ng lungsod sa mga kanal at daluyan ng tubig. Partikular na dahil dito sa barangay San Roque, itong Don Jose Corner 20th Street. Ayan, so yun na yung kalsada dito, nakadaanan na ito ng mga sasakyan at ayun nga, nagkaroon sila ng declogging at clearing operation noong kasagsagan ng ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol. Yung barangay Silangan, saan malapit yan? Dani, ito ay malapit dito sa may bandang Marikina, no? Yung Marikina River. Yung creek kasi na yun, kapag yun ay tumaas yung tubig doon, automatically yung mga nakatira doon sa gilid ng creek along Marikina River, ayun yung mga unang binabaha. Kaya naman tuwing malakas ang ulan, kahit walang bagyo, ay nagsikikas na yung mga residente. So sabi mo, dito yung marami pang evacuees, so mga around 211 individuals. So, hindi mo May labasan po dito? Thank you. May mga balita ka ba na kung babalik na siya sa kabayan o talagang totally na talagang hindi pwede pa? Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna po samantala. Tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Ilang mga bahay na baha pa rin at yung iba naman maputi dahil upapalan ng baha. So yung mga kalalakihan, sila yung bumabalik sa mga bahay para linis, para naman kapag bumalik na yung kanilang mga pamilya ay kahit papaano medyo maayos-ayos na yung sitwasyon nila. For now ba, doon sa pag-iikot mo, Nico, meron pa ba mga lugar na lubog pa rin sa baha sa Quezon City? So far, dahil doon sa mga major thoroughfares na pinuntahan natin, katulad nga nito 20th Street, dito sa Barangay San Roque, malapit ito. Dito lang to, sa May Cubao, pumunta rin tayo doon sa NS Amoranto, yung habaan ng NS Amoranto doon. So yun na doon yung yung baha doon dahil naging mataas din yung tubig doon. Yung kasagsagan ng ulan, pati na rin dyan sa Barangay Sena at Barangay Santo Domingo, lahat yan, umupa na yung mga baha dyan at so yun na yung mga kalsada. Okay, sige. Maraming salamat, Nico, at bigay ka lang ng update sa pag-iikot mo. Thank you very much, Nico Bugsik. Maraming salamat, Danny. Okay, yan ho, si Nico Bugsik, nag-iikot dito sa Quezon City at syempre, isa lang daw ang barangay na meron pa rin mga evacuees. Kaya sabi niya sa akin, umaabot daw sa 65 families, about 211 individuals. So for now, humupa na yung mga baha. Hopefully, kumanda na, makabalik Your na rin destination sila is on the right. sa kanilang mga bahay-bahay. Okay, ang oras natin, 10:18 in the morning. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
destination is on the right. Hindi. Okay, balik na ho tayo sa programa Kabayan at kuha lang tayo siguro mamaya ng update no, dahil sa Busy na. Express at Tuesday ho, meron na naman mga adjustment yan di ba? Dyan sa presyo ng petroleum products, pero ang napapalitan natin ay hindi pa rin maganda ang presyo sa world market, so posibleng sumirit, pero alamin natin yung exact, lalo na sa presyo ng diesel at saka gasolina. So malalaman natin na siguro by Monday dahil meron pang trading day. Pero sana naman wag nang tumaas dahil 2 linggo na magkasunod na tumaas ang presyo ng petrolyo. Okay, sa pagkakataon ito ay makakausap po natin ang spokesperson ng ating dating speaker, late First District Congressman Ferdinand Martin Romualdez, si Attorney Abdiel Dan Pajardo. Attorney, good morning si Danny Buenapeo sa programang Kabayan. Good morning. Good morning, Sir Danny, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Thank you very much. So kahapon ho ba, Attorney, tama ho ba, nag-file na ho ng supplemental counter affidavit si Speaker Romualdez at kasama ho dun sa kanyang affidavit yung recantation, yung pag-atras ho ng testimonya ho ni Orly Gutesa? Tama po yan. As of around 3 p.m., yesterday afternoon kami nag-file ng kanyang supplemental counter affidavit. At itinapit ko natin bilang kasama sa kanyang depensa ang recantation ni Orly Gutesa and 25 other former bodyguard security administrative personnel po. Kung ito yung Disina? Nagtataka ako bakit 25 na dating driver at security. Disina Street, Arkong Bato. Okay, thank you. Tapos 4 sa Moy nag-recant. Ano ito? Tama ba? Umabot sa 25 na yung ginamit ngayon na ebidensya ngayon doon sa counter supplemental affidavit? Opo, kasi siyempre isa pong grupo ito, no? Kasi sa pagkakaalam natin, ang dating Congressman Salvi po ay marami pong Good morning po. kasama na rin yung kanyang korporasyon na Congress. Lahat po ay Doon tinuturo sa likod. Din na kayo sa kabila. Oo. Ay, hindi dyan. Hindi ako. Dito, uy. Okay. Ano niya ako drando. Sorry. Talaga. Meron pa pa? Meron pa, yung asawa ko. Nalito baby niya. Konting idea. So kung nag-file na kayo ng counter, Binuksan niya yung pinto ng